Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, kabayan Scorpio. This reading is for you. Tingnan natin ang 12 to 18 mo. Maraming salamat muna sa aking subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Ai May. Reminder lang, kung gusto nyo na positive reading lang ang gusto nyo madinig ninyo, hindi ito ang channel na para sa inyo. Nagsasabi ako ng warning sign, ha? At sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Ai May. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy nyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details para sa personal reading is in description below. General reading tayo Scorpio, kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman sa'yo. Maring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan, energy reading tayo, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Lagi nyo tatandaan na kayo pa rin ang makapagpapabago na inyong buhay, wala sa card at kung kanino man. Meron tayong Libra, Leo, Gemini, and Scorpio. Maaaring magkakaroon ka ng man and woman, maaaring magkakaroon ka sa taong ng pag-uusap, quarrel, quarrent, or pakikipag-usap sa tao na related sa iyo. Pwedeng karelasyon, pwedeng kapatid, pwedeng someone who's connected sa'yo. Kilala mo na yan. Nakita ko dito, no? Andito ka sa sitwasyon mo, may mga bagay na iniisip ka, o may mga bagay na gusto mong pag-aralan o pinag-aaralan, o marami lang talagang nasa isip mo this time, ano? Maaaring may mga sitwasyon na nagkakaroon ka ng emotions, or there's a feeling emotions, situation, ako na nakita sa'yo, may mga gusto kang panindigan, may mga gusto kang aksyonan, kaso, hindi mo siya ma-aksyonan. Hindi mo siya magawa, ganyan, no? Maaaring kasi may mga bagay pa na kailangang unahin, pwedeng ganun, o may mga bagay pa na kailangang progress, pwedeng ganun, ano? Kung saang aspeto ng buhay mo yan. Nandun ka sa sitwasyon na gusto mong pagwagian yung bagay na yon. Sa nakikita ko sa inyo. Sa iba naman sa inyo is maaring may mga, hindi ko alam kung mag-aaral ka, may pag-aaralan ka ba, parang ganun. Ako nakikita sa iyo, or hindi yung tears of knowledge ka lang talaga siguro sa iba, no? Kumaga kapag may mga bagay na hindi mo alam, nire-research mo agad, maaring ganon. Ako nakikita sa iyo, may mga unknown situation na gusto mo ring malaman. Kumaga, no? May iba mahilig talaga sa kape, no? Sa nakita ko sa inyo ito, may sadness. Ako nakikita. Siguro kung titingnan ko dito, babae at lalaki, pwedeng kasama ka dyan, or someone who's connected you, may sakit. Ako nakikita. May illness or may magkakasakit. Pwedeng ganun. Or pwedeng matagal na siyang may nararamdaman. Pwedeng ikaw to, no? Pwedeng someone. Ako nakikita sa iyo. And then, sa iba sa inyo is, may handun yung, there's a dreams. Handun yung, may mga inspirations na naiisip kayo. Ang nakikita ko sa iyo dito. May mga papuri Siguro, either lalaki o babae, may taong pupuri sa'yo. May ganun din ako nakita. May mga papuri, or maybe ikaw, may pupurihin ka na tao. Yan, may mga papuri, pasasalamat, situation, ganyan. Kung anong klaseng papuri yan. Pwede may mga pasasalamat, papuri, magandang words na sasabihin, pwede ganun, no? May tao na ganun. Ako nakikita sa'yo. Mayroon daw, may gusto kang tapusin no? Pero there's a blockage, kumbaga rin, ano? Sa iba naman sa inyo, siguro magkakaroon ng ending situation. Yung iba naman sa inyo, medyo nagsasayang, may mga bagay na nagsasayang ka ng oras. Medyo, kung sa pag-iisip yun, o thinking, o being emotional situation, medyo wasting time nga, ano? Mag-focus ka na lang sa mga bagay o sa sitwasyon mo na ikakasuccess mo. Kaysa isip ka ng isip, illusion ka ng illusion, dream ka ng dream, di ba? Dapat sa'yo is strong mind kailangan para makapag-focus ka, di ba? To the future. Kasi ang nakikita ko sa'yo parang nahata ka ng sitwasyon, nakokontrol ka ng sitwasyon, or namamanipulate ka ng sitwasyon.
No? Always think in the future. Kumbaga. Yun. May transformation? There's a transformation eh. Sana hindi kayo nadidepress ha, kasi iba sa inyo siguro nadidepress kayo. May magtatapos daw sa buhay mo. There's a loss situation, hindi ko alam in what way. Siguro, when it comes to loss, marami kasi ang klase ng loss. Loss of hope, loss of pera, loss of something. Basta there's a loss. Loss of pet, loss of loved ones, loss of pagtitiwala, pwede ganun. Kung saan man yan, there's a loss situation. Or pwede naman na wasting time talaga, no? Kaya, kumbaga nalo-loss of time ka, nasasayang yung mga oras at panahon mo sa kaiisip ng mga bagay-bagay, pwede ganun. Sa iba may mga delay, ano? Ganyan. Sa iba nagkakaroon ng delay situation, may mga bagay kayo na gusto nyo upisahan, may mga bagay na gusto nyo baguhin, nagkakaroon lang ng delay doon. Kung kasi may mga challenge sa pinagdadaanan this time. Sa iba naman sa inyo, you still commit in a situation of walang nasayang oras, gano'n. O kaya naman nagkakaroon ka ng limitation sa buhay mo. Kasi tulad nga ng sabi ko sa iyo, di ba, hindi mo kayang gawin yung ibang bagay. Kasi limit lang. Kumbaga, sa iba dito is there's a boundaries. No, maaari nagpuput na kayo ng boundaries sa mga tao na kakilala nyo, o kaya you need to put boundaries din, o you have a boundaries with someone, ganyan. Kumbaga, hanggang dito ka lang, walang lalakpas, mga ganun. Kung ano kalayo yung boundaries o kalaki yung boundaries nyo, no? Yun ang sabi dito. May mga pinabago ka rin, ano? Energy ni Scorpio. Uy! Okay, ang energy mo. Uy, feel burden ka na. Ano ka, no? Medyo may mga inaalala ka rin, ano? Nakakaramdam ka daw ng lungkot. May isang sitwasyon. You need to be aware. Kasi merong isang sitwasyon na ikakashock mo o ikakabigla mo. May mga revelation o ikakabigla mong sitwasyon. Nangyari na to nun. Pwedeng may makipag-communicate sa'yo or pwedeng may sitwasyon na ikakabigla mo. Ikakashock. Maaring nangyari na to noon. Tao man siya o pangyayari, nangyari na to noon. Na muling mangyayari. Siguro, ikakabigla mo raw eh. Ikakabigla mo raw, sabi dito. And sabi dito, you need to be aware. Kasi may isang sitwasyon na hindi mo inaasahan. Parang ganun. Na mangyayari. Maraming tao. May mga lungkot. Pero habaan mo daw ang pasensya mo. Medyo may gulo na magaganap o mangyari. Parang maraming tao kasi ako nakita dito. Unexpected a blow of emotions. Ha? Nakita ko lang naman. Okay, when it comes dito sa energy mo, focus tayo sa energy mo. When it comes sa energy mo, is nagkakaroon ka naman ng plano, no? May mga plano ako nakikita sa'yo. Yun nga lang, medyo yung idea o yung plan na yun, kahit na gusto mong umpisahan at gusto mong gawin, maaring hindi pa kayang mabago, no? Akong nakikita sa iyo. May mga 1 to 4 so kasi na hindi pa, tulad ng sabi ko dito, diba? Na hindi mo madesisyonan, hindi mo ma-pursue, ganyan. Pero ang energy mo is more on planning. Ang nakita ko dito, nagkakaroon ng think of negativity, maaring nawawalan ka rin ng pag-asa. Hope, wag naman. Maaring nahanding yung situation na nagkakaroon ka ng depression. Sa iba, sa inyo, nahandun ka sa point na, alam mo yung thinking about releasing something into your life. Ganon. Thinking about, siguro nga yung nagkaroon naman ng clear mind sa iba sa inyo, yung energy mo, there's a clear mind situation na gusto mong baguhin pero hindi mo pa bago-bago.
Naiintindihan niyo ba sinabi ko? Halimbawa, may business ako. Gusto kong baguhin yung business ko. Gusto kong palakihin. Clear na sa mind ko na gusto kong palakihin yon. Pero hindi ko pa siya mabago. Hanggang plano pa lang hanggang sa ngayon. Kasi wala naman akong budget, di ba? Halimbawa sa relasyon, halimbawa sa trabaho, yung mga ganun. May mga bagay ka na iniisip ng bagay-bagay. Kumbaga, there's a difficult decision making sa iba or may mga obstacle na kailangang harapin. May mga decision making na kailangang desisyonan. Kumbaga, nabibiingkot ka in the middle sa iba or may mga sitwasyon na tinitimbang mo, mga ganyan. Maaaring iba sa inyo is gano'n. Tingnan natin ang parating sa iyo. Ando ka sa sitwasyon na gusto mong lumaya rin sa isang sitwasyon sa buhay mo kasi gusto mo kumawala. Parating kay Scorpio. Ano po ito? Yung parating sa kanya. Anong ibig sabihin? Bakit? Pwede niyo pong explain sa akin. Okay, parating sa iyo. Darating ka sa point na malolow energy ka. Pwede magkakaroon ka ng self-doubt, ganyan. Pwedeng mapanghihinaan ka ng loob or pwede rin na may mga bagay na parang hindi pa sa ngayon. Parang ganon. Ako nakita sa iyo. Halimbawa, gusto mong lumipat ng trabaho pero hindi pa sa ngayon. Next year na lang, 'di ba? O kaya gusto mong, tulad na sabi ko 'di ba kanina, gusto mong magpahaba ng business mo pero hindi pa sa ngayon kasi kulang pa ako ng pera, ganyan. Kaya handun ka sa point na 'yon. And then ang parating din sa iyo is marami ka daw gagawin na mga multitask or may mga gagawin ka na mga multiple priorities this week or sa mga susunod na mga araw. Kasi hindi kayo pwede sabay-sabay. Pag sabay-sabay kayo nangyari yan, busy ang mundo. Busy naman ang mundo, kaya magiging mas more busy pa. Diba? Kaya maaring nangyayari or mangyari pa lang sa iba sa mga susunod na araw. Yan, may mga gagawin daw kayo. Meron ka daw isang sitwasyon na ikakabigla. Meron kang ikakabigla daw. Mabibigla ka. As in, masyashock ka, mabibigla ka. Kasi hindi ka makakapag-focus eh. Parang may mangyayari na parang there's a lack of control situation. Lack of control ka, yung pagiging tahimik or pagiging focus o patient mo, mabubulabog yung parang ganun. Ako nakikita sa'yo, and then, basta may ganun eh. Ako nakikita sa'yo. Dito. Sa iba naman sa inyo, may isang lalaki na ikaw ito or someone may isang lalaki na maaring kakausap sa'yo or ikaw may gusto kang kausapin na isang tao, pwedeng ganun. Pero, depende kasi pwede ka magdalawang isip kasi doon sa point na yun. Or itong tao na to, pwede siya magdalawang isip na kausapin ka niya. Vice versa. Yun. Halimbawa, ikaw may gusto kang kausapin, pero mapanghinaan ka ng loob, hindi mo siya makausap. Nandun ka sa thinking of kausapin ko kaya, ganyan. O kaya may tao na gustong kausapin ka, pero back and forth siya, nagja-jungling siya, halimbawa, na gusto kanya kausapin, wag na lang, wag na lang. Napanghinaan siya ng loob. Pwede ganun. Yun ang nakita ko sa iyo. Dito. Vice versa tayo. Tingnan natin, dapat iwasan ni Scorpio.
Anak, hindi ka pa nang hangawit sa balikat ni mami. Anak ko nasa balikat ko. Dapat iwasan ni Scorpio. Wow, tama naman, di ba? Related ka ba kay Aries, Leo, Sagittarius? May ka raw, may happiness ka daw na mararamdaman. The sun again, oh. May happiness ka na. There's a reward. May reward ka na marireceive. May reward ka daw na marireceive. Meron kang hindi inaasahan na isang sitwasyon na marireceive mo. Meron. Ako nakikita sa'yo. Pwede manggagaling siya sa family member. Pwede manggagaling siya sa karelasyon mo. A person who's... Kasi nakikita ko dito parang pagkausap mo siya, parang nandun yung mo, panatag ka. Itong tao na to pagkausap mo siya. Single siya eh. Sa nakita ko dito eh. Or ikaw yung single. Vice versa tayo. Yun. Nakikita ko ito. Parang may isang miracle situation happen into your life. Merong ikasisiya mo. Kumbaga may pwede, sa iba, makakaramdam ka na kasiyahan. Sa iba naman, may nakikita akong happiness, celebration situation. Siguro within the 19 days. Pwedeng ganun. May mga 19 days, 18 days, 20 days. Mayroong celebration happen into your life. Pwedeng in a weeks, in a days, or in a months. Pwedeng ganun. May mga celebration, may mga abundance. Sa inyo, 19 hours. Pwedeng ganun, no? Ako nakikita, may mga recovery situation, mga increase situation. Kung saan aspeto ng buhay mo yan. Baka may increase na yung confident mo. Ngayon, parang nalo-law of energy ka or law of confidence ka this time. Parating na yung iyong mas more ka magkakaroon ng magiging more on motivate ka this time. Diba? Maaring ganun. Dapat iwasan. Oo nga. Tama nga po. Okay, dapat mong iwasan. Iwasan mo yung hindi ka maging aware sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Iwasan mo mawalan ka ng pag-asa sa buhay. Iwasan mo hindi makapag-focus. Iwasan mo hindi matuto sa nakaraan. Yung pinaka-the best sa lahat. Iwasan mo yung conflict, no? Iwasan mo yung pagiging mataas ang ego or mga tao mataas ang ego. Sabi ko nga sa'yo, mapanghinaan ng loob. Iwasan mo yun. Yung, alam mo yung ma-misalignment ka sa successful in life or sa mga pangarap mo sa buhay mo, yon medyo iwasan mo. Sabi ko sa'yo, always think positive. And then, maiwasan mo yung mga tao na hindi sila agree sa'yo. Yung magkaroon ng disagreement situation, ganyan, yung mga tao na hindi very supportive sa'yo, or ikaw is malack of teamwork or malack of collab ka or malack of cooperation ka with someone, ganyan. Peace lang ha, harmony lang ang kailangan. Harmony, love, peace, and harmony ang kailangan ha. Ay syempre, kailangan mo rin kasi iwasan mo hindi ka magkaroon ng self-evaluation sa sarili mo. Ganyan, iwasan mo magkaroon ka ng self-doubt. Malack of trust ka sa sarili mo o sa mga kakayahan mo, no? Or yung mag-guilty ka in your situation. Sana ginawa ko na noon, sana ganito, sana ganyan. Iwasan mo na yun kasi past na yun eh. Ang kailangan na lang ngayon is to transform. Ang kailangan na lang ngayon is to decide to wake up or to decide to a new beginning in life, no? Iwasan mo hindi makapag-let go. Iwasan mo yung to judge someone, syempre, or yung mga taong judgmental. Iwasan mo na lang. Love. Love is sa lahat. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, kung sino man yan, pamilya. Love ni Scorpio. Okay, when it comes sa love. Alam mo, when it comes sa love, kung kayo is single, ay magulo Ganun. Huwag kang pumasok sa isang relasyon. Maaring kasi may tao na magpaparamdam sa'yo, pero
wrong yun. Kasi why? Maaring mauwi ito sa gulo. Kung may makikilala ka ha, biglaan. Kasi maaring magkakaroon din ng hiwalayan. Kasi may something sa kanya. Ano ko lang naman yan sa'yo. Pero nasa inyo pa rin yan. Buhay nyo yan. Okay, baka may malaman kayo na ikakashock mo sa kanya. At the end. Kasi nakita ko may paghiwalay. Huwag kang pumasok muna ngayon, this 2025. Comes to a relationship. Kasi ahas ngayon, di ba? Hindi siya good. Siguro next year na lang. O kaya, syempre, pag next year din, is, you need to trust your intuition. Alamin mo yung the fact ng tao na yun. Kung meron siyang connected or nagsisinungaling mo siya o nagiging totoo siya. Diba? Para hindi magkaroon ng trouble or struggle. Kung kayo naman is separated nitong tao na to, when it comes sa separated kasi, alam mo, ikaw lang kasi yung nag-value at nagmahal dito sa tao na to. Maaring ginamit ka lang niya or hindi yung situation na kinailangan ka niya because of the needs. Kasi understanding ka, mabait ka, mabigay ka. Ganun lang. Yun na nakita ko dito. Maaring nalaman mo rin yung katotohanan at the end at nagkaroon ng pag-aaway at hindi pagkakaintindihan dito sa relasyon na to. Yan, hanggang sa dumating yung point na kailangan mag-abandon na ang bawat isa. Yun na nakikita ko dito. Kasi ang nakikita ko kasi sa kanya, nag-go to the flow lang siya. Kumbaga, as long as merong siyang napapala sa'yo, as long as may nahihita siya sa'yo, mag-i-stay siya. Yun na nakita ko. Sorry ha, kung mahal ka niya, iba kasi yung pagmamahal sa needs eh. Magkaiba yun. I need you. I need you because I want you because para sa akin. Paano mo sasabihin ko yun? Paano ko ma-i-explain yun? Hindi siya love eh. Hindi siya love. Siguro kasi ikaw yung nakakaintindi sa kanya. Na ibibigay mo yung gusto niya. Pwedeng ganun. Yun. Siguro ginamit niya lang yung intellect niya. Kasi alam niya ano yung kahinaan mo. Pwedeng ganun. No? Yun. Kung kayo naman is in a relationship nitong tao na to. No? Kung kayo is in a relationship, oo, may mga point na nagkakaroon ng mga maling desisyon sa relasyon, ganyan. May mga point na siguro handun yung point na may mga maling choice, no? Na nangyayari. Love ba ako niya, ate? Ayun ang mahirap eh. Kung love ka niya, medyo iba kasi, no? Hindi ko kasi nakita. Siguro love ka naman niya. Kung mag-asawa na kayo, siguro handun na yung komportable. Kung nararamdaman mo na mahal mo siya or mahal ka niya, it's okay. Dito kasi sa nakikita ko, sana hindi mo energy ito ha. Dito sa nakikita ko, kung love ka niya, na-overwhelm kasi siya sa mga ginagawa mo sa kanya. Yun lang. Yun lang yun. Yun lang. Pwede ko explain. Yun kasi nakikita ko. Sana hindi niyo energy yan. Yan, na-overwhelm siya sa mga ginagawa mo sa kanya. Mararamdaman mo naman yun. You are more on focusing sa mga bagay na gusto mong ma-focus this time. Kaso, sa sobrang dami lang siguro ng iniisip mo, hindi mo na alam kung ano ang didesisyonan mo o saan ka pa magpo-focus. No? Malakas naman yung loob mo, hindi naman yung confident mo, hindi naman yung pagiging patient mo. Kaso, marami lang talagang tumatakbo sa isipan mo this time sa nakikita ko sa'yo dito. May mga point ng buhay mo na puro ka lang isip. No? Kumbaga, hindi mo maharap yung mga bagay o yung sitwasyon na yun. Sabi dito, you need to use your mind and intellect. If you want to crossroad or if you want to pursue something into your life, you need to focus. Pero, hindi kailangan madaliin. Kung kailangan pa ng patient, it's okay pa yon. Pero, may mga bagay kasi na kailangan mong harapin yung takot mo. May mga bagay na
kailangan mo na, siguro kung matagal na masyado, no, it's time na harapin. Yun ang nakikita ko sa dito. Yun. Kasi you are the controller din naman ng buhay mo. May mga bagay rin kasi ako na nakikita sa'yo na kinokontrol mo yung sarili mo. Ganyan. Nagpipigil at nagtitimpi at nagtitiis ang nakikita ko sa iba sa inyo. Bakit? Okay, makaka-receive ka daw ng text message or communication with someone, pwedeng sa kaibigan mo, family member, o sino man yan, karelasyon, pwede ganun, no? Ako nakikita dito. And then also is, yun nga, may mga celebration coming. Then ako nakikita sa'yo, no? May mga happiness. You will enjoy the fruit of your labor and success. May darating din dito sa iyo. And then also may mga bagay daw na i-evaluate mo, no? Dito when it comes sa magkakaroon kayo ng pagkakaisa when it comes sa family, relationship, or sa kaibigan. Magkakaroon ka ng harmony. Sorry ha, may maingay. Parang may machine dun sa harapan ko. Parang may hinahatak sila, hindi ko maintindihan. Kanina ko pa kasi nakikita yun eh. Pabalik-balik sila. Okay, dito sa sitwasyon mo, ay naku, medyo hindi maganda, no? Kung may business kayo, medyo matumal or hindi gano'n na nagiging bugis. Pero hindi ko naman sinasabi na walang-wala naman. Pero ang nakita ko dito, medyo may problema, no? May mga bagay daw na pwede mo ika-shock o ika-bigla na darating sa nakikita ko dito kasi hindi stable pero kailangan mo daw maging malakas o maging matatag. Parang nasabi ko na kanina yun, di ba? Pero inulit niya lang. Mag-ingat ka kasi may tao na gagamitin ka talaga. May taong gagamitin ka, may tao na dishonest, may tao na corrupt, may tao na makasarili sa sakim, dishonest. As in masama. Parang may tao, basta wag ka lang magtiwala. Yun ang pinaka-the best sa lahat. Wag kang magtiwala. Pagdating sa pera, wag kang magtitiwala. Pag pera na pinag-usapan, ha? Yan. May mga revelation ako na nakikita sa'yo. May mga sitwasyon. May mga sitwasyon daw na kakaroon ng distraction. O sa iba dito, nagkakaroon kayo ng crisis, problema sa pera, problema sa negosyo, sa trabaho, ganyan. May mga sitwasyon din na may nakikita rin ako dito na calamity, no? Mag-ingat kayo sa bahay nyo, ha? Baka, yung iba dito, baka mabaksakan kayo ng mga matitigas na bagay. Kung ano man yan, mag-ingat na lang kayo, ha? And then also, sa nakikita ko sa iyo dito ay may mga taong hindi ka gusto. Mga taong galit, inggit, or kung ano man yan, no? Nagkakaroon ng struggle, situation in your part. Kung tutuusin, matagal lang may mga taong galit o hindi ka gusto sa nakikita ko dito, ha? Pero hindi lang yung mga sitwasyon na ikaw na lang din siguro yung nagle-let go. O nile-let go mo na lang sila isa-isa. Kumbaga, syempre, it's not worth it na rin siguro. Kaya may mga pagle-let go situation. Losing something valuable ang nakikita ko sa iyo. Mag-ingat ka rin sa mga pagnanakaw, pandaraya, panglilinglang, and then also, mag-ingat ka sa mga bagay na pwedeng mahulog, mawala, o malaglag. Yan na nakikita ko sa dito. May tao akong nakikita na, ay hindi may boundaries kasi, no? May boundary ako nakikita. Yun, may taong tutulong daw sa'yo. May pagtutulungan na magaganap or may taong tutulong sa'yo or ikaw ang hingi ng tulong. Yun ang sabi. Sa iba naman sa inyo, andito ka sa sitwasyon mo kasi you put boundaries. Kumbaga, nagkaroon ka ng limitasyon sa buhay mo at nahandito ka na sa point ng buhay mo na parang kung dati is 1.0 ka, ngayon is a 2.0. Parang binalatan mo yung the old version of you, ganun. Or you need na, no? Need na. Arigato namaste, God bless.